Pinangalanan na ng mag-asawang sina Pacifico at Sara Diskaya si House Speaker Martin Romualdez, mga kongresista at mga opisyal ng DPWH na umano'y nakakatanggap ng porsyento kapalit ng mga nakukuhang proyekto sa gobyerno. Samantala, Congressman Toby Tiangco, ibinunyag na aabot 13.8 billion ang budget insertion ng dating chairman ng House Appropriations na si Congressman Zaldico. Si Mean Corvera sa report. Mean? Pinangalanan na nga ng mag-asawang sina Pacifico at Sara Diskaya si House Speaker Martin Romualdez, mga 20 mga kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y nakatanggap ng porsyento kapalit na mga nakukuhang proyekto sa gobyerno sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects. Tinukoy ng mag-asawa ang 17 mga kongresista na umano'y nakatanggap ng cash sa kanilang kumpanya. Nakalista umano ang pangalan ng mga ito sa kanilang ledger na tumatanggap ng cash. Ang hinihingi umano na porsyento ng mga mambabatas 10 hanggang 25%. Ginagamit umano itong kondisyon para hindi nila harangin ang mga infrastructure projects. Kasama sa mga pinangalanan sa pagdinig ng Senado, sina Congressman Roman Romulo ng Pasig, Congressman Jojo ang Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Nicanor Briones ng Alga Party List, Marcy Teodoro ng Marikina, Florida Robes ng San Jose del Monte, Alejandro Madrona ng Romblon, Benjamin Agarao, Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List, Leody Tariela ng Oriental Mindoro, Reynante Arrogancia ng Quezon Province, Marvin Rillo ng Quezon City, Teodoro Haresco ng Aklan, Antonieta Yodelas ng Zamboanga Sibugay, Congressman Dean Asisio ng Caloocan at Marivic Copilar ng Quezon City. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pacifico Diskaya. Testing. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Sabi ng ni Pacifico, 2022 raw nagsimula ang ganitong kalakaran. Taon-taon daw silang sumasali sa mga bidding pero kapag nalaman ng mga mababata sa mga DPWH officials na sila ang nakakuha ng kontrata, hihingan sila ng porsyento at kapag hindi sila nakapagbigay, tatakutin na ipatitigil ang mga kontrata sa pamamagitan niya ng mga katwirang right of way. Hiniling na ni Senator Jinggoy Estrada na maipasabi na ang ledger kung saan nakasulat ang sinasabing halaga at kung kailan tumanggap ng pondo itong mga opisyal ng gobyerno. Samantala dahil hindi raw makapagsalita sa investigasyon ng Kamara sa mga anomalya sa flood control projects, sa Senado naman humarap si Congressman Toby Tiangco. Ayon kay Tiangco, batay sa kanyang pagre-review sa 2025 national budget, aabot raw sa 13.8 billion ang insertion ni Congressman Zaldico, ang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa original budget proposal daw aabot lang
sa 100 hanggang 150 million ang alokasyon ng mga party list representative sa budget, pero pagkatapos ng BICAM, umaabot na sa tig 20 billion para sa kanilang mga proyekto, kabilang na ang Mindoro. Pero hindi niya pa masabi kung lahat ng podong ito ay para sa flood control. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na, for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Ako Bicol at BHW po. Si Congressman Saldico na 13 billion. Ano po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. So hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang oriental, isang occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung, but I have the figures, Your Honor, kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako, sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Sa ngayon dyan, ginigisa ng mga senador yung iba pang kontratista na ipinatawag ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula sa Senado, may Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa.